Nakakatakot ang prediksyon kay Victor Wembanyama. Devin Booker at Durant inasar mga players ng Nets. At Golden State Warriors nagdesisyon na kay Draymond Green at Thompson. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Si Kevin Durant ay bumalik sa Barclays Center nitong Huwebes habang ang kanyang Phoenix Suns ay hinarap ang kanyang dating koponan, ang Brooklyn Nets. Malinaw na ipinahayag ni Durant sa X, na dati ay kilala bilang Twitter, na hindi niya nais ang isang tribute video bago ang laro dahil narito siya sa loob ng 3.5 taon bago siya na-trade sa Suns noong February. Ngunit, tila hindi nakinig ang Nets dahil ipinalabas ang isang tribute video habang ina-announce si Durant sa Suns lineup. Mga 30 seconds itong video na nagpapakita ng mga highlights sa kanyang panahon sa organisasyon. Hindi mukhang nagpapakita ng malinaw na reaksyon si Durant. Sa orihinal na pahayag ni Durant sa X, ipinakiusap niya sa Nets na huwag gumawa ng tribute video. Please don't. Mas magiging maganda ang laban habang wala ito. Ito ang kanyang sinulat. Iniisip ng forward na masyadong maikli ang kanyang panahon sa Brooklyn upang magkaroon ng malaking epekto. Kahit na naglaro siya kasama si Kyrie Irving at James Harden sa loob lamang ng 17 games. Hindi siya nagpahayag ng anumang konkretong hindi maganda laban sa kanyang dating koponan kahit na sila ay nag-struggle sa playoffs at nagkaroon ng dysfunction sa organisasyon habang naroroon siya. Sa laro, ginawa ng All-Star forward ang kasaysayan sa NBA sa pagiging ang ika-90 na manlalaro na umabot sa 4,500 career assists. Si Durant ay pumasok sa laro na mayroong 4,495 assists, kaya't kailangan lamang niya ng 5 para marating ang nasabing milestone. Ang Suns ay nasa ika-6 na pwesto sa West Conference na may 27-20 na record sa kanilang unang 47 games. Nakamit nila ang 8-2 na record sa kanilang huling 10 laro at kamakailan lamang nanalo sila kontra sa Miami Heat sa score na 118-105. Sa loob ng 42 minutes na paglalaro laban sa Nets, nagtala si Durant ng 33 points, 5 rebounds at may 8 assists. Tumulong sa kanya si Jusuf Nurkic na may 28 points, 11 rebounds at 6 assists. Samantalang sa Nets si Cam Thomas ang nanguna na may 25 points, Mikal Bridges na may 21 points at nangyari rin sa punto sa laban na nagkatuwaan sila sa former teammate na si Devin Booker. Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Victor Wembanyama ay nagpapakita na ng mga palatandaan sa pagiging isang star sa NBA, ngunit ang kahalagahan sa kanyang buong potensyal sa basketball ay patuloy pa ring pinag-uusapan. Sa isang panayam kay Mark Medina, si former NBA defensive star Meta Sandiford Artest ay naging pinakabagong manlalaro na nagbigay ng kanyang pagsusuri kay Wemby at siya ay naniniwala na ang batang star ay nasa tamang landas para maging unang makakagawa ng 100-point scoring record na napanghawakan ni Wilt. Sobrang kahanga-hanga siya. Siya ay nagpapaalala sa akin kay Wilt. Pumapasok siya at nag-dominate, ngunit hindi pa siya ganap na handa, ayon kay Artest. Wala pang center na may parehong kompletong skillset na mayroon si Wembanyama. Kapag siya ay lumaki ng kaunti at patuloy na maging mas matalino, nagtatrabaho sa kanyang laro at patuloy na mag-improve, makakagawa siya ng 101 points. Hindi ako magugulat kung siya ang i-score ng 95% sa puntos sa paparating na panahon. Ito ay tatagal sa kanya ng 5 hanggang 8 taon para makagawa ng 101 points. Ang 100-point game ni Wilt ay madalas na itinuturing na isa sa mga pinakamatindi at hindi matitinag na record sa NBA. Ngunit sa pag-angat sa antas sa kasanayan ng mga manlalaro sa buong liga at ang pangkalahatang pag-angat sa scoring, ang ideya ng 100-point game sa modernong panahon ngayon ay mas naging kapani-paniwala. Sa kanyang pinakamahusay, si Victor Wembanyama ay isang pangunahing kandidato upang malampasan niya sa paparating na araw ang nasabing record. Kasama ang averages na 20.6 points, 10.1 rebounds at 3.1 blocks bawat laro, si Victor Wembanyama ang nangunguna para sa Rookie of the Year sa NBA at natitiyak na isang star in the making. Sa taas na 7'4" at mas may mahabang wingspan,
Si Wemby ay kakaiba sa anumang nakita ngayon sa NBA at ipinakita na niya ang kanyang kahusayan sa kanyang first 41 games. Bilang isa sa mga pangunahing two-way bigs ng liga, si Victor ay nasa mabilisang landas patungo sa status sa pagiging great. Ngunit kailangan niyang magsimula sa mga pagkapanalo ng mga laro bago siya tawaging seryosong generational icon sa larangan ng sports. Kasama ang Spurs na nasa ika-15 na pwesto sa West standing, maraming trabaho ang kinakailangan gawin para kay Victor at sa Spurs. Ngunit sila ngayon ay nakabuo ng isang espesyal na bagay na maaari talagang magpapaangat sa kanila gamit ang iilang seasong makapag-develop. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Magagawa kaya ito ni Victor Wembanyama? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay kinakailangang gumawa ng mga hakbang bago ang February 8 NBA trade deadline. Ngunit merong iilang mga manlalaro ay hindi na pwedeng ibigay. Kahit na ang dalawang players ay konektado sa maraming trade rumors, wala umanong interes ang Golden State na makipag-parted ways kay Klay Thompson at Draymond Green, ayon kay ESPN's Brian Windhorst na iniulat sa araw na ito. Idinagdag ni Windhorst na maaaring pagtuunan ng Warriors ang pag-trade kay Chris Paul, ang bagong na-acquire na point guard na may expiring contract, o kay Andrew Wiggins, na ang mga paghihirap ay nagiging isang lumalaking alalahanin ngayong season. Nasa ika-12 na pwesto sa Western Conference na may 20-24 na record. Matapos ang kalagitnaan ng 2023-24 season, tila handa at naging desperado ang Golden State na gumawa ng pagbabago. Nitong nakaraang linggo, iniulat ni Shams Charania ng The Athletic na very much open ang Warriors sa mga usapan ukol kay Thompson, Wiggins at Paul at sinuportahan ang dati niyang ulat na ang koponan ay ginawang available ang lahat maliban kay Steph Curry bilang ang kanilang mindset sa trade deadline. Ngunit ang mga odds at internal expectations ng Warriors ukol sa ganoong kilos na may kahulugang mag-trade at pagsugal ay unti-unting bumababa sa nagdaang mga araw ayon kay Anthony Slater ng The Athletic na nagbatay sa mga source ng team. Bagamat ang magkaibang ulat ay nagdulot ng kaguluhan sa Dub Nation at sa mga tagahanga ng basketball, nagbigay ng kaliwanagan ang Warriors General Manager na si Mike Dunleavy sa Warriors pregame live ng NBC Sports Bay Area bago ang laro kontra sa Memphis Grizzlies noong nagdaang linggo. Ang pagsusuri sa team at sa roster ay naging mahirap, sinabi ni Dunleavy sa NBC Sports Bay Area. Mayroon tayong magandang depth na aming ginamit at dinala sa season na ito. Mayroon tayong ilang mga injury at suspensions. Naging maayos naman ito sa pamamagitan ng aming depth, ngunit hindi ito laging nagdadala sa panalo. Narito ako 2 linggo bago ang trade deadline, nagpapatuloy na tapat na ini-evaluate ang team na ito. Si Thompson, isang 5-time NBA All-Star, ay tila bumabalik na sa kanyang dating sarili matapos ang mga early season na problema. Siya ay nag-a-average ng 17.6 puntos sa 42.1% shooting mula sa field at 38.5% mula sa 3-point range. Samantalang si Green ay nakatuon sa pananatili sa court kasama ang kanyang team pagkatapos ng indefinite suspension na nagkaroon ng 16-game absence sa simula ng season. Ang kanyang kahalagahan sa Warriors ay lalong naging maliwanag mula nang siya ay bumalik. Si Thompson at si Green ay naglaan sa kanilang buong NBA career sa Warriors at pagkatapos nilang tinulungan ng organisasyon na manalo ng 4 na kampyonato sa nakalipas na dekada, ang isang hiwalayang tali ay tila malabong mangyari sa ngayon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.